So mga sangkay, meron pong pumutok na balita na doon po sa Europe ngayon ay may malaking banta dahil po sa tumitinding climate change. Ano kaya itong matinding warning mga sangkay sa Europe? So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog and today pag-uusapan po natin itong matinding balita tungkol po doon sa Europe na mayroon daw pong matinding babala. Dahil nga po sa tumitinding epekto nitong climate change, talagang lumalala po ang sitwasyon, no? Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, paalala lamang po kung ikaw ay mahina ang loob, kung ikaw ay nervyoso, high blood at kung ano-ano pa, lumipat kayo ng ibang channel, doon kayo manood para happy-happy lamang po tayo dito mga sangkay. Kasi dito, may mga nagre-reklamo kasi na nakakatakot daw po yung mga binabalita. Which is, masasabi po natin, nakakatakot po talaga. Pero ito po yung realidad na nangyayari sa ating mundo. So, kailangan po natin ibalita ito. Kagaya po ng nangyayari ngayon doon sa Europe, no? Pag-usapan natin yan, but anyway, pakisubscribe po itong ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag nyo pong kailimutan mga sangkay. So, eto. Eto nga po ang nangyayari mga sangkay. Okay, papaalala ko lang ulit ha. Yung mga may hina yung loob, yung mga hindi kaya itong panuorin mga sangkay, may mga sakit sa puso, lumipat po kayo ng ibang channel, dun po kayo manood. Dahil dito mga sangkay, nako, matitinding topic, pandaigdigan ng ating inilalabas. So, kung hindi nyo kaya, huwag na kayo mag-comment. Doon na lang kayo sa ibang mga vlogger, okay? Nagkakaintindihan ba tayo, mga sangkay? Ngayon, ito, sabi po dito, mayroong heat wave doon sa Europe. Tapos, nasa 14 cities. Okay? Doon sa Italy. Mukhang kasama po sa madadali nitong patuloy na tumitinding init ang panahon. Pero ito, alamin po muna natin mga sangkay dahil lumalala daw po itong sitwasyon. So, tingnan niyo po yung mga tao doon. Dahil po sa sobrang init ng panahon. Ayan po. We have just arrived in Rome, and it really feels like we are in an oven with a hairdryer pointed at us. We try to cool off with a bit of water and drink a lot and nothing more. So, ramdam po nila dito yung sobrang init. The heat here in Roma was crazy. It's so hot. Sobrang init daw po. But we can help with the gelato or water and definitely come back to the hotel with the AC. So, kanya-kanya na lamang pong diskarte sila para lamang po hindi mainitan yung marami sa kanila. Ayan, ilagay na po ng electric fan sa labas. Well, I wear my hair up because my hair is very thick, and we drink a lot of water. And we try to eat inside the restaurants where they have cooler air. So ngayon, eto, tingnan po natin itong matinding balita kasi may warning po dahil sa mas matitindi pa raw heat wave doon sa Europe. Heat is scorching swaths of southern and eastern Europe with dozens of cities on red alert as searing temperatures fuel Ayan, may red alert na po sila ngayon. Fires strain power grids and make daily life, well, unbearable. Mercury hovered near or above 40 degrees Celsius in many countries, with the worst expected in the coming days. Greece, which recorded its earliest ever heat wave this summer, withered through its 11th straight day with above 40 degrees Celsius. Grabe, no? Ito sa Greece pa itong pinapakita mga sangkay. Nights in the capital Athens have hit 30 degrees Celsius as heat rolls unbroken from one day to the next. On Thursday, authorities closed to the Acropolis, the country's most visited attraction,
during the hottest hours for a Grabe, no? Tingnan nyo mabuti mga sangkay. Naglalagay na po sila ng electric fan. Hindi ko alam kung ano itong binubuga. Tubig ba to? second day in a row, said that attraction was closed. Some outdoor work like construction and meal delivery have also been suspended. Cooler weather isn't expected until July 26th. In the heart of Athens, tourists sought a precious shade as Sam Rizek, a water drink chilled water to keep the heat at bay. Grabe, oh. 43 degrees Celsius. So, heat wave warnings issued in Europe. So, ito po ay totoong nangyayari ngayon mga sangkay. Kaya nga sabi ko, yung mga matatakutin, lumipat na lamang po ng ibang channel para hindi po kayo nervyusin. Kasi ito po ay totoong nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo na nakakaranas po ng tumitinding init ng panahon. If you remember kailan ba yun? Ilang mga buwan, from January to May, matindi po ang init ng panahon dito sa Pilipinas. Mga sangkay. At ngayon, ibang mga bansa naman po ang nakakaranas. So, ito po yung resulta dahil po sa global warming. Nakikita na po natin yung epekto talaga nitong climate change. In Italy, zookeepers gave animals ice blocks to ward off heat strokes as temperatures soared, while 14 cities, including Florence, Palermo, and Bologna, were placed on red alert. To make matters worse, swarms of locusts thriving in the hot Ito sa Italy to mga sangkay, oh. condition have invaded fields and orchards in the eastern region of Emilia-Romagna. Grabe. Meanwhile, in Spain, the country declared Ito sa Spain naman. its first heat wave of the year, with temperatures forecast to hit 44 degrees Celsius in some southern areas in the coming days, accompanied by hot and uncomfortable nights. The state meteorological agency said that a wall of heat from Africa driving up temperatures was also expected to bring sand and dust from the Sahara across Spain. So, kanya-kanya na po silang diskarte ngayon doon sa Europe, mga sangkay. Dahil ngayon, may heat wave doon. Maliban dyan, mayroon na po silang declaration ng red alert sa maraming mga syudad ng Europe. Dahil nga po sa tumitinding init ang panahon. So, ito na po yun. Nakikita na talaga natin yung resulta ng climate change, yung effect, mga sangkay. This is it, guys. Nararamdaman na po, hindi lamang po ng Pilipinas, kundi buong mundo. Dalawang klase po ito, mga sangkay. Okay? Mainit ang panahon, yung kabilang banda naman, sobrang ulan, mga pagbaha. Kasi, sabi pa nga po ng mga scientist, ito palang pagtaas ng temperatura, pag init ang panahon, pag napupunta po sa dagat, which is napupunta naman po talaga sa karagatan, sa ocean, yung init, mga sangkay, umaakyat sa taas, then nag-form po siya, nakakabuo po siya ng mga bagyo na malalakas. Kaya pala sinasabi nila na by 2030, lalala na po yung init, lalala na rin po yung mga bagyo. Sipin mo yan, mga sangkay. Saan ka palulugar? Kung mainit na nga, kung hindi naman mainit ng malala, malala naman yung pag-ulan o mga bagyo. So yun po yung magiging new normal, just in case hindi po maaagapan itong climate change. In Hungary, which has been under a maximum heat warning since July 7th, searing temperatures have affected an airport runway, while the state-run train operator... Grabe, tingnan nyo. Kahit yung mga fountains sa mga pasyalan, pinaghihilamos na po sila. Dahil nga, para lamang po maibsan yung init. ...urges passengers to take air-conditioned buses instead of its outdated rail cars. In Romania, gripped by a heat wave, evening temperatures records have tumbled as blistering daytime highs have carried into long, suffocating nights. Croatia and Serbia this week consumed a record amount. Mga sangkay, Serbia, Romania. So lahat po halos mga sangkay, no, ang dami mga bansa nakakaranas ngayon ng sobrang init ng panahon doon sa Europe. Of electricity as residents switched on air conditioners to beat the heat. It followed an early start to the... Tingnan nyo naman mga sangkay, kanya-kanya na pong diskarte. Pag may nadaanan po sila mga fountain sa mga pasyalan, yun po yung ginagawa nilang pampalamig. Balkans summer in June, when a sudden heat wave saw power grids overwhelmed in Albania, Bosnia, southern Croatia, and Montenegro. Grabe. Ano? Grabe, man. Kanya-kanya na po sila diskarte dyan.
Pati yung mga, sumasaw-saw na rin sila sa tubig ang sobrang init ang panahon. For all the latest news. Okay guys, so yan po yung nangyayari ngayon doon sa Europe. Maraming mga bansa ang apektado nito dulot po nitong climate change. Ngayon, hindi ko alam kung mapipigilan po ito until 2030, pero sana makasangkay kasi yearly lumalala po yung init. So ito po ay red alert ngayon doon sa Europe. Malalang warning sa kanila. Ano po ang inyong komento tungkol po sa nangyayari? I-comment nyo sa ibaba. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Nag-upload po ako dito ng mga vlogs. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Tapos i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.